What's up mga ka-junk? For today's video, ipaparehistro ko nga pala si Black Panther. Ito nga pala yung unang beses na ipaparehistro ko siya na kargado. Sa hindi po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng kargado, ito yung na-modified na ang makina. At syempre, kailangan may kasama tayong pinanser. Gastos na naman. Ano ka ba, B? Importante ang nakarehistro ang ating motor. Kailangan natin sumunod sa batas. Pero bagong lahat, isang malupitan munang introduction. Bali guys, pag magpaparehistro nga pala tayo ng ating mga sasakyan o motor, kailangan nakahanda na yung papel na ORCR at dapat nakaseros na siya dahil hindi mo pwedeng ibigay ang original niyang papel. At syempre, lagi natin tatandaan na dapat lahat gumagana kagaya ng park light, busina at higit sa lahat ang ating headlight at lalong lalo na ang ating signal light. Syempre, may mga bawal din pag tayo magpaparehistro ng ating motor. Kagaya ng over-modified, halimbawa yung lowered, yung halos sumagad na sa karsada ang ating makina. Tapos yung ating plaka, bawal na bawal daw talaga natatakpan mo ito ng acrylic cover kahit pa daw ito ay clear. Tapos maglalagay ng bracket na naiiba ang posisyon ng ating plaka. Kaya dapat iwasan natin ito para maparehistro ang ating motor at hindi tayo magkaroon ng problema. Tapos yung ating side mirror, dapat naka-standard size ito at hindi sobrang liit. Bale, yun lang sa ngayon ang alam ko. At kung meron pa kayong alam na iba, pwede nyo namang i-comment para malaman din namin na mga kulang sa kaalaman sa pagpaparehistro ng ating mga motor. Sa pagpaparehistro nga pala ng motor, kailangan meron ka ng emission test, insurance, inspection, at syempre pambayad. Bale dito nga pala, ang pinuntahan ko nga pala muna ay emission test at inspection. Dito nga pala yan, malapit lang sa amin. Dito nga pala sa DTD. Kagandahan nga pala sa DTD, kumpleto na dito. Meron na ditong emission, inspection, at insurance. After nga nalakunan yung motor ko, dumiretso na ako sa cashier para magbayad. Kung mapapansin nyo nga dito, napakaaliwalas. Bukod sa may libre ng kape, may libre pang tubig. At syempre naka-aircon ka pa dito. Pagkabigay ko nga ng papel ko, mag-iintay ka na lang na tawagin ka. Email yung dito, pwede magpa-insurance sa iba. Okay. Dito nga, natanong ko si Black Panther. Tinakpan naman ni Kuya. Bali na pag-usapan namin ni Mrs. Sa iba kami kukuha ng insurance. Bali ang kinuha lang namin dito ay emission at inspection. Dahil nga, tukod lang ang budget namin, pupunta na lang ako sa akin tita na nagbibigay ng insurance. At dito nga, nakapagbayad na ako at pupunta naman kami ngayon sa waiting area. At saktong-sakto si Black Panther na ngayon ang isasalang. Kagandahan dito sa emission test na ito, legit na legit talaga ang pagkuha nila ng emission. Halos 10 years na ako nagmumotor at nagpaparehistro ng motor. At meron talagang mga emission na inilalagay lang yung pangkuha ng emission tapos pinipicturan lang. Masabi lang talaga na nakapag-emission sila. Ay sorry, naikwento ko. Dito sinusukat naman ang ating headlight. Kung okay ba talaga ang kabit ng ating headlight, mataas ba o mababa. Ewan ko lang din, yun lang din kasi ang nakita ko. At dito natapos na nga, iniintay na lang namin ang resulta at yung papel na dadalhin namin sa LTO. Habang naghihintay nga kami, napag-usapan namin kung magkano yung nagastos namin. Bali sa emission, gumastos ako ng 560. Kung tutusin, mahal na po ito. Ang iba kasi nasa 450 lang ang emission ng motor. Pero okay na rin dahil sulit naman, mabilis ang proseso at hindi ka pa nai-stress sa init at sa paligid. Dahil dito napakaliwalas talaga at meron talagang waiting area na makakaupo ka ng maayos. At kung napapaibig ka magkape, meron din silang kape at tubig. Bali dito guys, hindi na kami kumuha ng insurance dahil nga medyo mahal talaga ang insurance dito. At syempre naitanong ko na rin naman, sasabihin ko na rin sa inyo kung magkano. Bali nung tinanong ko, 650 ang sabi nila sa akin. Pero okay naman silang kausap, sabi nila pwede naman daw kami kumuha sa iba dahil ganoon naman daw talaga ang ginagawa ng iba kapag kulang ang budget nila. At nire-recommend naman talaga nila na sa iba na lang kami kung magpa-insurance dahil hindi naman sila namimilit. At dali-dali na kami nagpunta sa akin tita LB. Bali matagal na akong suki dito. Halos 10 taon na rin. Bali dito, tama lang talaga ang bigayan ng insurance dito. Kasi sa hindi nagtatanong nga pala, iba-iba kasi yung presyo ng insurance. Merong sobrang laki at meron naman tama lang. Dito kasi rekta na ako sa kanya. Nung una kasi, nadali ako ng mga fixer. At doon talaga, tatagayin ka talaga nila. Sa halip na tama ang presyo, papatungan pa nila. Sa bagay, ganun talaga sa una. Maloloko at maloloko ka talaga. Paano guys, PM nyo lang ako kung gusto nyo makumuha ng insurance. Mura lang po sa akin. Gagay, nautal-utal ako Bali guys, ito na ang kaibahan. Kaibahan ng presyo. Bali kay Ate LB, 420 lang.
Kaya guys, kung gusto niyo magpa-insurance, PM nyo lang ako para may schedule na kayo kay Ate LB. Laka nang na-menos ko dun ah. Dito nga pala guys, papunta na akong LTO. Bali may kwento ko lang guys, kagandang kasi sa DTD Emission and Inspection, kumpleto na yung papel na ibibigay sa iyo. Nandun na yung inspection na hindi ka na pupunta ng LTO para sa stencil, inspection at higit sa lahat, hindi ka napipila para magpa-evaluate. Diretso ka na agad sa cashier para magbayad at maghintay na tawagin at ibigay ang iyong papel. Ay sorry, akala ko hindi na ako pipila. Ha? Bali ang pipilahan mo na pala dito ay number na siya mong iintayin na tawagin ka ng cashier. Stop sa mga ticket na yung pag-check-in ng pagkain. Stop na tayo. Akala ko talaga makakadiretso na tayo sa loob. Dahil nga puno ang loob ng LTO, sa labas muna tayo nag-iintay at mag-iintay ng tawag ng guard para naman makapasok sa loob. At nang nagpapasok na nga ang guard ng 5 tao, isa ako sa nakasama. Kaso naiwan si Missy sa labas. Kawawa naman. Okay lang yan, mabilis lang naman to. Bali number 20 na pala ang tinatawag. Pang number 77 lang naman ako. Kaya sabi ko, chill ka lang, mabilis lang ito. Isang transmission lang ito. O diba, tinawag na ako? Ang bilis. Dito nga nagbayad na ako. Kung hindi ako nagkakamali, 430 ang binayaran ko. Kagandahan dito, pagkabayad mo, ibibigay na agad sa iyo ang OR o yung official receipt. Nakatunayan na nakarehistro ang ating motor. Ang sarap talaga ng feeling pag nakarehistro ang ating motor dahil nasa legal tayo. Kaya guys, kahit naka 59 all stock ako, naparehistro ko pa rin si Black Panther at tuloy ang ligaya. Makakapag long ride pa rin ako sa malapit. Safe na safe tayo sa mga checkpoint. Bali guys, ito nga pala ang total ng gastos ko. Emission 560, insurance 420 at yung ating OR galing LTO nagkakahalaga 430. Kung hindi ako nagkakamali, nakalimutan ko agad eh. Bali ang total 1,410. Paano guys, hanggang dito na lang. Ako nga pala si Ryan Tenorio at ito ang aking Junk Concept Vlogs. Thank you.